Sa gitna ng maningning na fireworks display sa kalangitan, galit na dumating si Isabel Bel Castillo, ang bunsong anak ng pamilya Castillo, sa birthday party ng kanyang ate. Kasama niya ang kanyang nobyo, si David. Ang ate niyang si Vanessa ay ampon lamang ng mga magulang ni Bel. Ngunit sa kanya, nakatuon ang lahat ng atensyon at pagmamahal ng pamilya. Happy birthday, ate! Sarkastikong bati ni Bel. Isa na namang taon ang idinagdag sa edad mo. Bago pa man makasagot si Vanessa, sumingit na ang kanilang ina, si Senyora Matilda, na halatang pinagtatanggol ang anak na ampon. Isabel, sana naman ay bawasan mo na yang pagiging arogante mo. Matuto kang magsalita ng may pinag-aralan tulad ng ate mo. Ngumisi si Bel. Matuto. Anong matututunan ko, ma? Ang maging isang ampon na nakikikain at nakikitira? Ang maging isang ahas na umaagaw sa pugad ng iba? O kung paano maging isang peking prinsesa na nagpapanggap na tunay na tagapagmana? Tumalikod siya, hindi na pinansin ang galit ng ina. Ngunit bago pa siya makalayo, tinawag siya ng isang katulong. Maam Bel, nawawala po ang kwintas ni Lola na nasa pangangalaga ni Ma'am Vanessa. Muling hinarap ni Bel ang pamilya at sinalubong siya ng mapanuring tingin ng kanyang ina. Bel, alam kong matagal mo nang gusto ang kwintas na to. Malumanay na sabi ni Vanessa na tila biktima. Pero regalo to sa akin ni Mama para sa birthday ko. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Vanessa na ikinagulat ng lahat. Paano mo nagawa yun, Ma? Nanginginig ang boses ni Bel. Ang alaalang iniwan sa akin ni Lola. Paano mo nagawang ipamigay sa iba? Oo, ginawa ko nga. Pagamin ni Senyora Matilda. Huwag kang mag-alala, ibibili kita ng bago, isang diamond necklace. Maging ang nobyo niyang si David ay walang tiwala sa kanya. Mapait na tumawa si Bel at ibinato ang hawak na kupitan ng alak sa direksyon nila. Ngunit sa halip na alalahanin siya, ang inunang protektahan ni David ay ang sekretarya nitong si Andrea. Sa sandaling iyon, bumalik ang katulong. Senyora, nahanap na po ang kwintas. Nasa kwarto po ni Ma'am Vanessa, naiwan daw po niya sa kama kagabi habang nagbabasa ng mga dokumento. Tumingin si Bel kay Vanessa. Alam kong makakalimutin ka, ate, pero hindi ko akalain na ang nobyo ko, bukod sa pagiging isang manloloko, ay mas tanga pa sa'yo. Hinarap niya ang lahat. Ang mga bagay na gusto ko, kinukuha ko ng harapan. Hindi ko kailangang magnakaw. Sinubukan ni Vanessa na kunin ang kwintas mula sa katulong, pero pinigilan siya ni Bel. Huwag na huwag mong hahawakan ang pag-aari ko. Hinila siya ni David palabas. Bel, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? David, simula ngayon, malamig na sabi ni Bel. Wala na tayong anumang ugnayan. Ituring mo na lang tayong hindi magkakilala. Hiwalay na tayo. Pag-uwi sa bahay, agad niyang hinarap ang ama, si Don Ricardo. Itay, gusto ko nang kanselahin ang kasal. Ano? Sigaw ni Don Ricardo. Ikaw ang nagpumilit na magpakasal sa kanya, tapos ngayon gusto mong umatras? Sa ugali mong yan. Sino pa ang magtitiyagang pakasalan ka maliban kay David? Huwag mo kalimutan ang iskandalo mo noong high school na sumira sa reputasyon mo. Hindi makapaniwala si Bel na sa mata ng sarili niyang pamilya, hindi siya karapat-dapat kumpara sa isang manlolokong tulad ni David. Sinubukan pa siyang suyuin ni David, pero buo na ang desisyon niyang wakasan ang kanilang engagement. Gabi na. Habang nasa tabi ng ilog, tinawagan ni Bel ang matalik na kaibigan ng tito ni David. Marco, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan kong makausap si Tito Alex. Si Alexander Alex Aguilar, ang tito ng pamilya nila David, ang pinakabatang kapatid ng ama nito at ang pinakamakapangyarihan sa kanilang angkan. Alam niyang si Alex lang ang kayang pumigil kay David. Pumayag si Marco na iparating ang mensahe niya. Sa kanyang opisina, pinanood ni Alexander Aguilar ang video ng buong gulo sa birthday party. Nang magkita sila ni Bel, seryoso siyang nagtanong. Sinaktan ka ba ni David? Hindi po, sagot ni Bel. Tito Alex,
Tulungan niyo po akong kanselahin ang kasal namin. 3 buwan na lang at kasal niyo na, paalala ni Alex. Hindi ka ba natatakot na mapahiya ang mga magulang mo? Handa ko pong harapin ang lahat ng kahihinatnan. Basta't makalaya lang ako kay David? Determinadong sabi ni Belle. Tito, kung hindi lang po talaga kailangan, hindi ako lalapit sa inyo. Pangako, pagkatapos nito, hindi ko na kayo gagambalain. Tinitigan siya ni Alex. Belle, may 3 kahilingan kang pwedeng hilingin sa akin bilang kabayaran sa pagliligtas mo sa buhay ko noon. 2 na ang nagamit mo. May 1 ka pang natitira. Sabihin mo lang kung ano yon. Kahit ano pa yan, tutuparin ko. Nang ihatid siya pa uwi, ang assistant ni Alex na si Paulo ay nag-abot sa kanya ng gamot para sa pamamaga. Ma'am Belle, mahinang sabi ni Paulo. May masamang balak po si Ma'am Vanessa kay Sir Alex. Umaasa siyang maging asawa nito. Naintindihan ni Belle ang ibig sabihin ni Paulo. Gusto nitong siya ang pumigil sa mga plano ni Vanessa. Actually, Ma'am Belle, dagdag ni Paulo na may pahiwatig, pwede kayong magpakasal kay Sir Alex. Kapag naging tita na kayo ni David, kahit anong gawin niyo sa kanya, wala siyang magagawa. Isa pa, ang pagpapakasal sa chairman ng Aguilar Holdings ay parang paghahanap ng pinakamalakas na kakampi sa buong Maynila. At isipin nyo, anong paghihiganti ang mas masarap kaysa sa agawin ang taong pinapangarap ng kinaiinisan mo? Pagbalik sa opisina, agad na nag-report si Paulo kay Alex. Sir, naihatid ko na po ang mungkahi kay Ma'am Belle. Ang kaso po, parang biro lang ang tingin niya dito. Isang bahagyang ng ngiti ang sumilay sa labi ni Alex. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng text message sa pamangkin niyang si David. Dalhin mo si Andrea dito. Ngayon na. Agad na tumawag pabalik si David. Tito Alex, nagsumbong ba sa inyo si Belle? David, kung manluloko ka, huwag mong isisi sa iba. Malamig na tugon ni Alex. Bigyan kita ng alok. Kapag pumayag kang kanselahin ng kasal, ibibigay ko sa iyo ang 2% ng shares ng kumpanya. Pero kapag tumanggi ka, lahat ng shares na nakapangalan sa iyo, ililipat ko kay Isabel. Sa headquarters ng Aguilar Holdings, nanginginig na humarap si David kasama si Andrea kay Alex. Tito, nangako po akong papakasalan si Belle. Hindi ko po yun babawiin. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko kagabi? Tanong ni Alex, hindi nagbabago ang tono. Sigurado akong ibibigay ang 2% na shares para sa pagkansela ng kasal. Pero si Andrea ang kailangang sumalo ng lahat ng sisi. Sa birthday party ni Marco, kailangan yung 2 humingi ng paumanhin sa publiko kay Belle. Pagkatapos, aaminin ni Andrea na siya ang sumira sa relasyon ninyo. Tito, alam kong may utang na loob kayo kay Belle, pero bakit kailangan niyo pa akong isama dito? Reklamo ni David. Sige, papayag na akong kanselahin ang kasal. Hindi ko na rin kukunin ang shares, pero dapat payagan niyo akong pakasalan si Andrea. Pumayag si Alex sa 2 kondisyon. Una, isauli mo kay Isabel ang bahay na dapat ay titirhan ninyo. Pangalawa, kailangan niyo pa ring humingi ng paumanhin sa harap ng publiko. Nang makaalis na sila David, nagtanong si Paulo, Sir, hindi po ba kayo natatakot sa gulo na maaaring idulot nito? Sa isip ni Alex, kailangan kong siguraduhin na hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Isabel na magsisi o umatras pa. Sakto namang dumating si Belle. Tito Alex, pwede po ba kayong makausap? Belle, sabi ni Alex, napag-isipan mo na ba ang huli mong kahilingan? Huminga ng malalim si Belle at buong tapang na nagtanong, Tito, kailangan niyo po ba ng asawa? Nagkunwaring hindi naintindihan ni Alex. Bakit, Belle? May irereto ka ba sa akin? Tito, sabi niya nakatingin ng diretso sa mga mata nito. Paano po kung ako? Sinubukan ni Alex na itago ang pagkabigla sa kanyang puso. Gusto mo bang maghiganti kay David? Hindi po yun ang dahilan. Pagtanggi niya, alam ko namang hindi niya ako mahal. Pero, kung magiging tita niya ako, siguradong mamamatay siya sa galit.
Nang makita ni Belle ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Alex, bigla siyang kinabahan at sinubukang bawiin ang sinabi. Nako, Tito, kalimutan niyo na po yon. Iba na lang po ang hihilingin ko. Belle! Putol ni Alex sa kanya. Ang boses ay seryoso at tiyak. Tutuparin ko ang unang sinabi mo. Kahit pa ang maging asawa ni Alexander Aguilar, ang hilingin mo, ibibigay ko sa'yo. Kinabukasan, ang ina ni David, si Senyora Carmela, ay nagpatawag ng isang press conference para ipaalam sa publiko ang pagkansela ng kasal. Nag-alala si Alex para kay Belle, pero handa na ang dalaga sa mangyayari. Sa isip-isip niya, hintayin lang nila. Kapag kasal na kami ni Tito Alex, ipamumukha ko sa lahat ng tumatawa sa akin ngayon ang aming marriage certificate. Pag-uwi niya, galit na galit si Don Ricardo. Ano na namang kahihiyan ang ginawa mo, Isabel? Kaya siguro kinansela ng mga Aguilar ang kasal. Ako pa talaga ang kahiya-hiya. Balik tanong ni Belle. Itay, tanda mo pa ba nung nag-eskandalo ka sa universidad dahil sa babae mo? At si Mama, pumunta pa doon para lang magwala. Kung ikukumpara sa inyo, mas disente pa rin ako. Kailangan mong humingi ng tawad sa pamilya Aguilar. Sigaw ng ama. Sige po, Itay. Payag ni Belle na may halong pangaasar. Pupunta ako kung bibigyan niyo ako ng 10 milyong piso para pambili ng regalo bilang sorry gift. Pero sabi nila, maselan daw si Don Alejandro, ang lolo ni David. Baka mas maganda kung kukuha na lang ako ng isang mamahaling antique mula sa koleksyon ni Kuya Miguel. Habang nag-uusap sila, dumaan si Vanessa na may mapagmataas na ngiti na para bang nagtagumpay siya. Isang malakas na sampal ang iginawad ni Belle sa kanya. Ang galing mo talagang maglaro, ate, mapangasar na sabi ni Belle. Sa isang banda, pinaaasa mo si Kuya Miguel. Sa kabilang banda naman, nilalandi mo si Alexander Aguilar. Sakto namang dumating ang kuya niyang si Miguel. Kuya, sabi ni Belle, pahiram ako ng isang antik mo, ha? At isang payo lang, huwag kang magpapadala sa mga pakana niya. Baka sa huli, ikaw ang masaktan. Sa gabi ng birthday party ni Marco, natulala si Alex sa ganda ni Belle. Suot ang isang napakagandang bestida, para siyang isang prinsesa. Belle, ang ganda mo ngayong gabi. Papuri ni Alex. Napansin ni Belle na nakatitig si Marco sa matalik niyang kaibigan na si Diana, kaya marahan niya itong hinila palikod niya. Nakita ni Marco ang ginawa ni Belle at nilapitan si Alex. Pre, kung makatitig ka naman kay Belle, parang gusto mo nang tunawin. Samantala, kinausap ni Belle ang kaibigan. Diana, ikaw ang fiancé ni Marco, di ba? Bakit parang ang torpe mo? Dapat mas maging proactive ka. Belle, nahihiya ako. Malungkot na sagot ni Diana. Paano kung hindi niya pala ako gusto? Kaibigan, pakinggan mo ko. Seryosong sabi ni Belle. Ang kaligayahan, ipinaglalaban yan. Huwag mong hahayaang mawala pa sa'yo. Ilang sandali pa, nilapitan si Belle ni Andrea. Miss Belle, patawarin niyo na po ako. Pagmamakaawa nito. Alam ko pong si Sir Alex ang nagplano ng lahat ng ito para sa inyo. Wala po akong laban sa kanya. Ang galit ko ay para lang kay David, sagot ni Belle. Kung pangatlo ka man o pang-apat sa buhay niya, wala akong pakialam. Miss Belle, huwag niyo po akong sisisihin. Huling sinabi ni Andrea. Pagkasabi niya noon, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa paligid. Naintindihan agad ni Belle ang plano ni Andrea. Gusto siyang i-frame, pero sa halip na umiwas, nagpasya siyang sakyan ng palabas. Sa ospital, mahinang lumapit si Andrea kay Belle. Ma'am Belle, kumusta na po kayo? Pero si Diana ang sumagot para sa kaibigan. Huwag ka nang magpanggap, Andrea. Alam naming ikaw ang tumulak kay Belle, tapos tumalon ka rin para palabasin na biktima ka. Hindi po totoo yan. Umiiyak na sabi ni Andrea. Nagpunta po ako para makiusap sa kanya na patawarin na niya ako. Pero ayaw niya pong pumayag. Sinabi niya pong kailangan kong hiwalayan si David. Dahil po sa sobrang galit ni Ma'am Belle,
Hindi niya sinasadyang naitulak niya ako. Sinungaling! Sigaw ni Diana. Hinarap niya si David. David, lumaki kang kasama si Belle. Hindi mo ba talaga kilala ang pagkatao niya? Walang masabi si David. Sa sobrang inis, tinulak niya si Diana. Pero mabilis siyang nasalo ni Marco. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Alex. Ang presensya niya ay agad na nagpatahimik sa lahat. Lahat ng hindi pasyente, lumabas. Malamig niyang utos. Habang papalabas na ang lahat, biglang nagmulat ng mga mata si Belle. Mahina siyang tumawag. Tito Alex. Agad siyang nilapitan ni Alex. Tatawag ako ng doktor. Wag. Pigil ni Belle. Hinawakan niya ang kamay ni Alex. Asawa ko, yakapin mo ako. Natakot ako. Akala ko hindi na kita makikitang muli. Gulat na napatingin si David sa kanila. Belle, ano na namang palabas to? Ginagawa mo ba ato para lang inisin ako? Tumingin si Belle sa kanya na tila naguguluhan. Nakalimutan mo na ba? Matagal na kaming engaged ni Tito Alex. Pagkatapos ng bagong taon, ikakasal na kami. Binalingan ni David si Alex. Tito, huwag po kayong magpagamit sa isang babaeng tulad niya. Dumating ang doktor at matapos suriin si Belle, sinabing, mukhang nakakaranas ang pasyente ng temporary memory loss. Magpahinga ka na, Belle. Malumanay na sabi ni Alex. Babalik ako, bibili lang ako ng gamot. Nang makaalis si Alex, niyakap ni Diana ang kaibigan. Congrats, friend! Sa wakas nakalimutan mo na rin ang gagong yon. Ngumisi si Belle. Gaga, nagpapanggap lang ako, bulong niya. Si Andrea ang unang umarte, kaya sinabayan ko lang ang palabas niya. Kung gusto niyang maging biktima, dinamayan ko na. Alam mo ba, Belle? Kwento ni Diana. Nung nakita ka ni Sir Alex na nakahandusay sa sahig, katabi ni Andrea, agad niyang inutusan si Paolo na harangin ang lahat ng posibleng balita. Kung hindi dahil sa kanya, siguradong sira na ang pangalan mo sa labas ngayon. Samantala, sa labas, nag-uusap sina Alex at Marco. Pre, pakiramdam ko umaarte lang si Belle, sabi ni Marco. Tumingin si Alex sa direksyon ng kwarto ni Belle. Isang bahagyang ngiti ang makikita sa kanyang mga labi. Hahayaan ko siyang gawin ang gusto niya. Marco, pakakasalan ko si Isabel. Pagbalik ni Alex sa silid, muling umarte si Belle. Mahal. Sinabi na sa akin ng doktor ang lahat, sabi ni Alex, na ikinagulat ni Belle. Hindi niya inaasahan na mabubuking siya agad. Biglang yumuko si Alex, ang mukha niya ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Ang mga mata niya ay puno ng panunukso. Ang konting bukol sa ulo, bulong niya, ay hindi makakaapekto sa pagpapakasal natin. Ang tingin niya ay puno ng pagmamahal. Isang tingin na para lang sa nag-iisang prinsesa ng kanyang puso. Nang makalabas na si Belle mula sa ospital, hinarang siya ni David. Belle, itigil mo na tong kalokohan mo. Isang malutong na sampal ang sumalubong sa mukha ni David. Hoy David, huwag mong kalimutan kung sino ang kausap mo ngayon. Ako ang magiging tita mo. Akmang gaganti ng sampal si David nang biglang dumating si Alex. Tito, aagawin niyo po ba talaga ang fiancé ko? Galit na tanong ni David. David, kung ako sa'yo, tumalon ka na lang din sa building. Mapang-asar na sabi ni Alex. Baka sakaling magkaroon ka rin ng amnesia. Nyakap ni Belle ang braso ni Alex. Mahal, itutuloy pa rin natin ang kasal, di ba? Belle, malumanay na sagot ni Alex. Kung yan ang gusto mo, tutuparin ko ang pangako ko. Nang marinig ito ni Diana, agad niyang tinulak-tulak ang kaibigan. Friend, wag mo nang pakawalan yan. Isang lalaking may isang salita. Kapag naging totoo yung relasyon nyo, siguradong aalagaan ka niya habang buhay. Pagkatapos nilang magparehistro ng kasal, tinanong ni Alex si Belle. Anong klaseng kasal ang gusto mo? Natahimik si Belle. Naisip niya na ang sagradong sandaling iyon ay dapat para sa taong tunay na mahal ni Alex. Tito, pwede po bang ilihim muna natin ang pagpapakasal natin? Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Alex. Belle,
Tito pa rin ba ang itatawag mo sa akin? Alexander, mahinang sabi ni Belle. Kaka-cancel lang ng engagement namin ni David. Ayokong maging sentro ka ng chismis. Pwede bang hintayin na lang nating matapos ang kasal nila ni Andrea bago natin ipaalam sa lahat? Naramdaman ni Alex na tila nanlalamig si Belle, kaya marahan niya itong hinila palapit sa kanya at niyakap. Susundin ko lahat ng gusto mo, bulong niya. Para sa akin, sapat na ito. Gabi na. Habang nag-iinuman sila ng kaibigan niyang si Marco, hindi mapigilan ni Alex na ngumiti. Pre, anong nangiti yan? Tanong ni Marco. Kinasal na ako. Masayang anunsyo ni Alex. Pero sabi ng asawa ko, ilihim muna namin sa lahat. Para kay Alex, ang mahalaga ay may karapatan na siyang protektahan si Belle ng harapan. Grabe ka, pre, sabi ni Marco. Para kang isang henyo na nagplano ng 100 taon para lang makuha ang gusto niya. Sige na, sagot ko na ang honeymoon niyo. Agad na tinawagan ni Alex ang asawa. Mahal, saan mo gustong mag-honeymoon? Hindi ko naman kailangan yon, sagot ni Belle. Belle, maganda ka at matalino. Seryosong sabi ni Alex. Karapat-dapat ka sa lahat ng magagandang bagay sa mundo. Ako, simple lang akong tao. Walang espesyal na katangian. Nag-alangan si Belle. Hindi mo ba alam ang tungkol sa nangyari sa akin nung high school? Belle, huwag kang mag-alala. Pag-aasuri ni Alex. Ako ang asawa mo. Walang sino man ang mangangahas na saktan ka o pagsalitaan ka ng masama. Ngunit ang takot sa puso ni Belle ay hindi pa rin nawawala. Lahat ng tao ay hindi naniwala sa kanya. Hinusgahan siya at kinutya. Tanging si Alex lang ang nagduda sa mga nangyari noon. Para sa kanya, ang mga kidnapper ay dapat humihingi lang ng pera. Hindi ipinagbibili ang biktima sa iba. Sa isang get-together, muling nakita ni Belle ang isa pa niyang matalik na kaibigan, si Leo, na pinsan din ni David. Belle, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Leo. Akala ko hindi ka pupunta. Sayang naman kung papalagpasin ko. Ngumisi si Belle. Nandito ako para manood ng live drama. Sakto namang lumapit si David. Belle, hanggang kailan mo balak magpanggap na may amnesia ka? Inis na tanong niya. Sumingit si Leo. Teka lang, pinsan, sabi niya kay David. Di ba't ikaw tong galit na galit dati kapag masyadong clingy sa'yo si Belle? Anyari ngayon? Hindi pinansin ni Belle si Leo at diretsong hinarap si David. Alam mo, David, nakarating sa akin ang mga chismis. Panimula ni Belle. Ang boses ay malakas para marinig ng lahat. Ang sabi, tayo daw yung childhood sweethearts. Pero pagkatapos nating ma-engage, nang babae ka kasama ang sekretarya mo. At ako naman, yung baliw na fiancé. Kahit alam kong niloloko na ako, habol pa rin daw ako ng habol sa'yo. Hanggang sa isang araw, nahulog ako, nabagok ang ulo, at nagka-amnesia. Pero ang magic, ikaw lang daw ang tanging nakalimutan ko. Mapait siyang tumawa. David, subukan mo kayang tumalon din mula sa mataas na lugar? Malay mo, baka sakaling magka-amnesia ka rin. Nabalitaan ko rin pala, may petsa na raw ang kasal niyo ng sekretarya mo. Kung ganun, sana naman ay tigilan na natin ang anumang ugnayan para wala ng gulo. Habang nagsasalita si Belle, palihim na kinukuhanan ng video ni Leo ang buong pangyayari. Plano itong i-upload sa internet para malinis na ang pangalan ng kaibigan niya. Pagkatapos ng eksena, nakaramdam ng tagumpay si Belle, pero agad din siyang kinabahan. Paano kung naging kahiya-hiya ako sa paningin ni Alex? Kinuha niya ang telepono at nanginginig na tinawagan ng asawa. Mahal, galit ka ba sa akin? Sa kabilang linya, isang kalmado at mapagmahal na boses ang sumagot. Belle, ang galing ng ginawa mo. Hayaan mo na sa akin ang mga susunod na hakbang. Ako na ang bahala sa lahat. Sa mansyon ng mga Aguilar, ipinakilala ni David si Andrea sa kanyang ina, si Senyora Carmela. Isang hamak na sekretarya, dito mo pa talaga dinala sa pamamahay ko. Galit na sabi ni Senyora Carmela. Puno ng pag-aalipusta ang boses.
Sakto namang dumating si Alex, kasama ang nanay ni Leo. Kuya David, anong meron? Tanong ni Leo na kadarating lang din. Bakit parang may gera dito? Ipinapakilala mo na ba ang bago mong girlfriend kay Tita Carmela? Napanood ko yung video sa internet, sabi ni Alex, na tila walang pakialam. Balita ko, ikakasal ka na raw, David. Kasalanan to lahat ni Isabel. Sigaw ni Senyora Carmela. Sinungaling siya. Ginagawa niya yon para sirain ang buhay ng anak ko. Tumingin si Alex sa kanyang hipag. Alam mo, Ate Carmela, malamig niyang sabi, lagi mong pinag-iinitan si Isabel. Siguro dahil iniligtas niya ang buhay ko noon. Kung namatay ako, malamang ang pamilya niyo na ang may hawak ng Aguilar Holdings ngayon. Biglang namutla si Senyora Carmela. Sumingit ang asawa niyang si Don Benjamin, ang ama ni David. Alex, tama na yan. Hayaan na natin ang mga bata sa kanilang desisyon. Ngunit hindi pa tapos si Alex. Ate Carmela, subukan mong pigilan ang kasal ko at sisiguraduhin kong ipapadala ko si David sa ibang bansa para naman maging tahimik na ang pamamahay na ito. Samantala, sa bahay ng mga Castillo, kinumpronta ni Vanessa si Belle. Bakit hindi mo ipaliwanag ang sarili mo kina mama at papa? Dahil sa'yo, diretsang sagot ni Belle. Alam kong may gusto ka kay Alex at dahil gusto ko rin siya, magkalaban tayo. Pero ipinapasabi pala ni Alex na kung hindi mo pa siya titigilan, sisiguraduhin niyang babagsak ang maliit na Castillo Corporation. Narinig ito ni Don Ricardo at agad na binalaan si Vanessa. Vanessa, wag na wag mong gagalitin si Alexander Aguilar. Pagkaalis ni Vanessa, bumulong si Belis sa kanyang ina at pagkatapos ay kinausap ang kanyang ama ng pribado. Anak, wag ka nang mangarap, sabi ni Don Ricardo. Hindi mo maaabot ang isang tulad ni Alexander Aguilar. Gusto niyo pong pumusta itay? Hamon ni Belle. Kapag napakasalan ko si Alex, kailangan niyong ibigay sa akin ang 9% ng shares ng kumpanya bilang mana. Kapalit, ibibigay ko sa inyo yung jade pendant na pamana ni Lola. Makalipas ang kalahating buwan, sa araw ng kasal ni David at Andrea, hindi pa rin matanggap ni Senyora Carmela ang kanyang manugang. Isa kang kahihiyan. Mas hamak ka pa sa isang tulad ni Isabel. Congrats, Ate Andrea. Sarkastikong bati ni Leo. Ang swerte mo, nakawala ka sa isang basurang tulad ni Kuya David dahil kay Belle. Welcome to hell. I mean, sa pamilya Aguilar. Habang naghihintay ang lahat sa pagdating ni Alex, biglang pumasok si Belle sa reception. May dalang isang tangkay ng rosas. Para sa bagong kasal, sabi niya, iniaabot ang bulaklak kay David. May asawa na ako, Belle. Inis na sabi ni David, itigil mo na yang pagpapanggap mong baliw. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni David. Huwag kang bastos sa tita mo, sigaw ni Belle. Pagkatapos, ipinakita niya sa lahat ang isang dokumento. Sa puso ko, iisa lang ang asawa ko at siya ang nakapangalan sa marriage certificate na to. Hindi makapaniwala si David. Peke yan! Sakto namang dumating si Alex at inakbayan si Belle. Asawa ko, bakit hindi ka muna makipagkwentuhan kay Leo? Malambing niyang sabi. Tumango si Belle at bago umalis, hinalikan niya si Alex sa pisngi. Hindi maitago ni Alex ang ngiti ng kaligayahan sa kanyang labi. Hinarap niya ang lahat, lalo na ang pamilya ni David. Si Isabel Castillo Aguilar ay asawa ko na. Tito, hindi po ba kayo natatakot? Tanong ni David, hindi pa rin makapaniwala. Paano kung bumalik ang alaala niya? Sisiguraduhin kong mamahalin niya ako bago pa man bumalik ang alaala niya. Tiyak na sagot ni Alex. May tututol pa ba sa kasal namin? Sa gitna ng katahimikan, tumayo ang patriarka ng pamilya, si Don Alejandro, ang lolo ni David at ama ni Alex. Alexander, sumunod ka sa akin. Mag-usap tayo. Sa pribadong pag-aaral, galit na hinarap ng matanda ang bunsong anak. Bakit mo kailangang isangkot ang sarili mo sa gulo ng pamilya Castillo?
Hindi ba't sinabi mo na hindi ka mag-aasawa habang buhay? Itay, kalmadong sagot ni Alex. Alam kong nag-aalala kayo na mapahiya ako, pero noong nakaraan, hindi rin naman kayo natakot na mapahiya, di ba? Sa labas, hindi pa rin makapaniwala si Leo. Grabe! Ginamit ni Tito Alex ang sarili niya para bayaran ang utang na loob niya kay Belle. Hinarap niya ang kaibigan. Belle, bakit hindi mo sinabi sa akin na kasal na kayo? Akala ko ba walang lihiman? Sorry, Leo, paliwanag ni Belle. Alam ko kasing kapag nalaman mo, sobrang excited ka. Baka madulas ka at masabi mo sa iba. Ang tapang mo, friend, sabi ni Leo. Tumalon ka talaga sa pugad ng mga leon. Naalala ni Belle ang mga kwento ni Leo tungkol sa kung paano inaapi ng ina ni David ang ina ni Leo. Ilang sandali pa, naupo si Belle sa isang mesa kasama ang mga hipag niya. Alam mo, Belle, sabi ng ina ni David, si Senyora Carmela, yang suot mong damit, parang kapareho ng kay Andrea. Ngumiti si Belle. Talaga po, tita? Siguro po dahil menopause na kayo. Kaya ngayon nyo lang napansin. Narinig ko po kasi na kapag ang babae ay nasa ganyang edad na, humihina ang memorya at lumalaylay na rin ang balat. Narinig ito ng ina ni Leo at napangiti ng palihim. Sa wakas, may bumubuwelta na para sa kanya. Huwag kang masyadong mayabang, baguhan ka pa lang dito. Banta ni Senyora Carmela. Mas matanda pa rin kami sa'yo. Itinaas ni Belle ang kanyang mga kamay at nagbilang. Tita, kung bibilangin po natin, 2 cycle po ng Chinese zodiac ang tanda niyo sa akin. Lalo ko pong nakukumpirma na menopause na nga po kayo. Sakto namang dumating si Alex. Asawa ko, halika na. Uwi na tayo. Paglabas nila, biglang lumuhod si Alex at tinanggal ang mataas na takong ni Belle. Kung hindi ka sanay magsuot ng high heels, huwag mo nang pilitin sa susunod. Malambing niyang sabi. Sabi kasi ni Diana, dapat maging elegante raw ako bilang isang ginang Aguilar. Nahihiyang sagot ni Belle. Mas gusto kitang makita na parang isang mailap na kabayo. Bulong ni Alex. Yung walang limitasyon, yung malaya. Tama man o mali, yakapin mo lang ako, asawa ko. Bukas, lilipat na tayo sa bago nating bahay. Pag-uwi sa bahay, agad na ibinalita ni Belle sa matalik na kaibigan. Friend, lilipat na kami ni Alex sa bago naming bahay. Magli-live-in na kami. OMG? Friend, kinikilig na sabi ni Diana. Ang bilis. Sunod niyan, baby na. Samantalang ako, eto, nganga pa rin. Walang progress. Speaking of progress, sabi ni Belle na may plano sa isip. Nabanggit ni Alex na magkakaroon sila ng get-together kasama ang mga kaibigan niya. At syempre, nandoon si Marco. Isasama kita para magkaroon kayo ng pagkakataon. Agad na tinawagan ni Belle ang asawa. Alex, pwede ko bang isama si Diana sa party niyo? Mahal, nag-aalangang sagot ni Alex sa kabilang linya. Baka kapag nalaman ni Marco na darating siya, hindi na naman yun sumipot. Mahal ko, naglalambing na sabi ni Belle. Please, tulungan mo naman silang magkaayos. Sige na. Hindi natiis ni Alex ang malambing na boses ng asawa. Sige na nga. Salamat, mahal. Mag-shopping muna ako ng regalo, tapos didiretso na ako sa party. Bukas na lang ako lilipat sa bahay natin para ayusin yung mga gamit ko. Hindi, mabilis na sabi ni Alex. Gusto kong sa bahay na natin ikaw matulog ngayong gabi. Ako na ang pupunta dyan bukas para tulungan kang mag-impake. Napangisi si Belle. Gusto mo na ng wedding night natin, no? Bigyan mo ako ng 5 minuto, mahal. Sabi ni Alex. Tatapusin ko lang to, tapos susunduin kita at ihahatid kay Diana. Sa party, hindi maiwasan ni Belle na pagdudahan ang sinabi ni Alex. 5 minuto? Yun na yun. Ganon lang ba talaga ang stamina niya? Nagpaalam siya na mag-CR at sinabihan si Alex na dalhin si Diana sa silid kung nasaan si Marco. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas, bumalik si Diana na galit na galit. Anong nangyari? Tanong ni Belle. Naghihintay ako kay Marco sa loob. Nanggigigil na kwento ni Diana. Pero ang dumating,
Yung ex-girlfriend niya, si Mela. At ang kapal ng mukha, ipinakita pa sa akin ang mga picture nila na naghahalikan habang nasa bakasyon. Tapos nagdrama pa siya na para bang ako ang kontrabida. Nagpa-victim effect para pagdudahan ako ni Marco. Aba! Napatayo si Belle. Akala niya siguro kaya niyang apihin ang best friend ko. Manonood siya ngayon ng totoong aktingan. Samantala, sa labas, kinumpronta ni Alex si Marco. Pre, ano to? Bakit sa restaurant pa ng ex mo tayo nagpabook? Hindi ko alam na bumalik na pala siya ng Maynila. Depensa ni Marco. Tsaka, hindi naman ako tulad mo, pre. Mahigit 30 anyos na, virgin pa rin ang labi. Hindi na ngayon. Ngumisi si Alex. Hinalikan na ako ni Belle kahapon. Kahit na, giit ni Marco. Simula nung naging engaged kami ni Diana, wala akong ibang babaeng hinawakan. Sakto namang nag-vibrate ang telepono ni Alex. Isang text mula kay Belle. Mahal, bubugbugin ko yung Mela na yon. Subukan mong pumigil. Magko-cold war tayo ng 1 buwan. Napalunok si Alex. Takot na magalit ang asawa, napilitan siyang talikuran ng matalik na kaibigan. Sorry, pre, sabi niya kay Marco. Pero mas takot ako sa asawa ko. Pumasok si Belle sa silid kung nasaan si Mela. Mukhang sira lahat ng CCTV dito. Sabi niya na may ngiti at handa ng gantihan ng babae para sa kaibigan niya. Ilang sandali lang, narinig niya ang boses ni Alex sa labas. Agad siyang umarte at bumagsak sa sahig. Mahal, daing niya. Ang sakit ng leeg ko, ang sakit ng ulo ko, ang tiyan ko, pati pa ako masakit din. Nakita ni Alex ang asawa niyang nag-ieskandalo at aakmang manggulo. Agad niya itong binuhat. Halika na, gagamutin natin ang mga sugat mo. Habang buhat siya, bumulong si Belle. Mahal, kapag pinagbigyan mo ako ngayon, kahit anong gusto mong gawin mamayang gabi, pagbibigyan kita. Napabuntong hininga si Alex at maingat siyang ibinaba. Hinarap niya si Marco. Totoo ba yung mga litrato? Tanong ni Belle. Naghalikan talaga kayo ng ex mo? Hindi, tanggi ni Marco. Ngayon ko lang ulit siya nakita. Naintindihan agad ni Belle. Ah, so photoshopped pala. Hindi ko akalain na ang may-ari pala ng restaurant na to ay may oras para manira ng relasyon ng iba. Mahal, tara na. Umalis na tayo sa lugar na to. Baka mahawa pa tayo sa kabaliwan nila. Hinabol sila ni Marco. Mela, humingi ka ng tawad sa asawa ni Alex. Teka, sabi ni Belle kay Mela. Huwag kang masyadong magdrama. Ikaw ang unang nanakit, kaya gumanti lang ako. Maliban na lang kung mailalabas mo ang CCTV footage sa loob ng kwartong yon. Tumingin si Belle kay Marco. Mukha naman siyang hindi manloloko. Sigurado ka bang hindi kayo naghalikan ni Mela? Oo, madiin na sagot ni Marco. So peke nga yung mga pictures, pagkumpirma ni Belle. Sakto namang lumabas si Diana. Alex, lagyan mo ng gamot si Belle, sabi niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marco na tila may nararamdaman pa rin para sa ex nito. Tumalikod siya at naglakad palayo. Nakita ni Alex na nakikichismis pa rin ang asawa niya. Hinila niya ito palapit. Asawa ko, uwi na tayo sa bago nating bahay. Sinubukan pa ni Belle na umiwas, pero hindi siya nakawala sa mga bisig ni Alex. Pagdating sa bahay, inutusan ni Alex ang katulong na maghanda ng pampaligo. Binuhat niya si Belle at maingat na inilapag sa sofa. Pagkatapos, bigla siyang lumuhod sa harap nito. Belle, panimula niya, ang boses ay puno ng sinseridad. Hindi pa ako nakapag-propose sa'yo ng maayos. Utang ko rin sa'yo ang isang magandang kasal. Inilabas niya ang isang kahita na may lamang 2 singsing. Hindi ko alam kung anong disenyo ang gusto mo, kaya ako na ang pumili nito. Sabi ng designer. Sumisimbolo raw ito sa pagiging one of a kind. Alam ko, ang pagsasama natin ay hindi nagsimula sa dalisay na pag-ibig, pero umaasa ako na magtatagal tayo. Sa kasal na to, mahinang sabi ni Belle, ako ang mas nakinabang, ikaw ang dehado. Sa isip ni Alex,
Iniisip pa rin niya na isa lang itong transaksyon. Alexander Aguilar? Sabi ni Belle. Salamat sa one-of-a-kind na singsing na to. Akmang bubuhatin siya ni Alex, papuntang banyo, pero pinigilan niya ito. Kaya ko nang mag-isa. Napangiti si Alex. Sabik na siyang bumuo ng isang pamilya kasama si Belle sa bahay na yon. Nang lumabas ang katulong, sinabi nito, Sir, wala naman po masyadong galos si Ma'am. Pagpasok ni Alex sa kwarto, agad siyang sinabihan ni Belle, Patayin mo ang ilaw. Sa dilim, bigla niyang hinalikan si Alex na ikinabigla ng lalaki. Mahal, nanginginig na sabi ni Alex, huwag nating madaliin to. Pero mas naging mapangahas si Belle at itinulak niya si Alex sa kama. Sa sobrang kaba ni Alex, napakapit siya ng mahigpit sa bedsheet. Sabi mo hindi ka nagmamadali. Tanong ni Belle. Bakit humingi ka ng 5 minuto kanina? Yumuko si Alex at tinitigan siya. Humihingi ako ng 5 minuto para makapag-propose sa'yo. Belle, matagal ko nang binili ang singsing na yan. Mahal, malambing na bulong ni Belle. Bigyan natin ang sarili natin ng isang bagong simula. Isang nag-aalab na halik ang iginawad ni Alex sa mga labi ni Belle. Ang kanyang paghinga ay bumibilis at dali-dali niyang inalis ang mga damit na nakaharang. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Belle habang ang mga halik niya ay lalong nagiging mapang-angkin. Asawa ko, bulong niya sa pagitan ng mga halik. Bilangin mo nga kung ilang 5 minuto ang kaya kong ibigay sa'yo. Hindi na nakasagot si Belle. Muli siyang nilamon ng mga halik ni Alex na nangangako ng isang gabing puno ng pagmamahalan at pagsinta. Kinabukasan, maagang tumawag si Don Ricardo sa anak, galit na galit. Niloko mo ako, Isabel. Nagpakasal ka muna bago ka pumusta sa akin. Paano ko raw po napaamo yung Ice King na si Alex? Tanong ni Don Ricardo. Simple lang po, Itay. Biro ni Belle. Sinabi kong tatalon ako mula sa pinakatuktok ng Aguilar Holdings Building kapag hindi niya ako pinakasalan. Ngumisi siya. Asan na po yung shares ko? Kung hindi niyo ibibigay, maglalagay ako ng malaking tarpaulin sa harap ng kumpanya niyo. Dalhin mo ang asawa mo dito, maghapunan tayo. Utos ng ama. Nako, Itay. Pagdadahilan ni Belle. Ayaw pa po muna ni Alex na ipaalam sa publiko ang kasal namin. Kung ganoon, sabihin mo man lang sa kanya na magsalita ng maganda tungkol sa atin kay Don Alejandro. Itay naman, sabi ni Belle. Hayaan niyo po muna kaming mag-build ng relationship namin bago ko siya hingan ng pabor. Sakto namang tumawag ang ina ni Leo. Nanginginig ang boses nito. Belle, Ija, ang anak ko. Nag-away sila ni David. Pagdating ni Belle sa mansyon ng mga Aguilar, naabutan niyang pinapalo ni Don Alejandro ang apo nitong si Leo dahil sa nabasag na mamahaling florera. Agad na nilapitan ni Belle si Leo. Hay nako, Leo, bulong niya. Parehas talaga tayong malas, laging napapahamak at nagkakasugat. Sa susunod, magpagawa tayo ng anting-anting para iwas sa mga kontrabida. Hinarap niya si Don Alejandro. Tito Alejandro, bakit po ninyo sinasaktan ang apo ninyo? Kung dahil po sa florera, mahahanap ko po kung sino talaga ang may kasalanan. Sino po ang nakakita na si Leo ang nakabasag? Maglabas po kayo ng ebidensya. Kasi kung haka-haka lang, pwede ko ring sabihin na si Andrea ang may gawa at isinisi lang niya kay Leo. Si Andrea, ayaw niya kay Leo. Si Kuya David, syempre ipagtatanggol ang asawa niya. At si Tita Carmela naman, nasa edad na po ng pagme-menopause, kaya hindi po mapagkakatiwalaan ang sinasabi nila. At si Leo, paano niya mapapatunayan na inosente siya? Sabat ni Senyora Carmela. Simple lang po, sagot ni Belle. Kung sino ang nag-aakusa, siya ang dapat maglabas ng ebidensya. Binugbog niyo na po si Leo pero hindi pa rin siya umaamin. Ibig sabihin, wala siyang kasalanan. Gusto niyo po, tumawag tayo ng pulis? Agad na kinabahan ang mga totoong may sala. Sakto namang dumating si Alex. Anong nangyayari dito? Asawa ko. Sila, sabi ni Belle.
Pinagtutulungan nila si Leo. Pinagbibintangan siyang nakabasag ng plorera. Tumingin si Alex sa kanyang ama. Itay, huwag niyo nang gamitin si inay para magpanggap na nagluluksa kayo. Ngayon lang kayo nagkunwaring mahalaga sa inyo ang alaala niya. Ni minsan, hindi niya nagustuhan ang plorerang yan. Para makabawi sa pamangkin, sinabi ni Alex, Leo, bilang kabayaran, ikaw na ang bagong Director of Investment Department number 2. Sanay ka nang magpatakbo ng bar. Siguradong kaya mo yan. Pag-uwi nila sa bahay, niyakap ni Alex ang asawa. Bakit hindi mo ako tinawagan kapag may gulo? Akala ko kasi busy ka. At saka, gusto kong linisin ang pangalan ng kaibigan ko. Sino pa ba ang importante sa'yo bukod kay Leo at Diana? Tanong ni Alex, nagkukunwaring nagtatampo. Hindi mo man lang binanggit ang pangalan ko. Patay na ba ako sa paningin mo? Bago pa makasagot si Belle, idinugtong niya. Nga pala, binugbog ni Diana si Marco. Nasa ospital siya ngayon. Sa ospital, naghihintay si Marco kay Alex nang biglang dumating si Diana. Sa sobrang sakit ng katawan, kailangan na niyang umihi. Pero ayaw niyang gawin yon sa harap ng isang babae. Dalian mo na, sabi ni Diana. Hawak ang arinola. Huwag ka nang maarte. Sa huli, hindi na niya napigilan. Sakto namang pumasok sina Alex at Belle at naabutan si Diana na tinutulungan si Marco sa resulta. Nang makausap ni Belle si Diana, ikinuwento nito ang lahat. Inamin daw ni Marco na hindi niya ito gusto, pero hindi rin naman daw siya nagloko. Sa sobrang sakit, nagdesisyon si Diana na kanselahin na ang engagement. Paglabas niya ng ospital, isang humaharurot na sasakyan ang papalapit sa kanya. Mabilis siyang itinulak ni Marco palayo at ito ang nasagasaan. Sa loob ng silid, habang binabantayan ang natutulog na si Marco, sinabi ni Alex sa kaibigan, Pre, baka hindi mo na makita si Diana pagkatapos nito. Ang mga babae, iniiwasan nila ang mga ex nila. Hindi lahat, sagot ni Marco. Tingnan mo si Belle. 20 taon siyang naging sunod-sunuran kay David. Magkaiba sila, paliwanag ni Alex. Si Diana, lumaking prinsesa, laging inaalagaan. Ikaw ang pinakamalaking pagsubok sa buhay niya. Si Belle, pinabayaan ng pamilya. Walang ibang kumampi sa kanya. Ako lang. Marco, kung gusto mong mag-asawa, humanap ka ng tulad ni Diana. Nang malaman ni Don Ricardo na ginawang direktor ni Alex si Leo, agad niyang tinawagan si Belle. Anak, dalhin mo na ang asawa mo dito para sa hapunan. Kung hindi, kalimutan mo na ang 9% shares na pinag-usapan natin. Paglabas ni Alex mula sa banyo, nakita niya ang asawang tila problemado. May kailangan ka ba sa akin, mahal? Marami. Ngumiti si Belle. Asawa ko, gusto mo bang maghapunan sa bahay namin? Kung ayaw mo, okay lang. May 1,000 akong dahilan na pwedeng sabihin kay Itay. Sige, pupunta ako, sagot ni Alex. May gusto rin akong sabihin sa kanya. Sa unang pagkakataon na humarap si Alex bilang manugang, hindi maipinta ang ngiti sa mukha ni Don Ricardo. Samantala, si Vanessa ay alanganin. Naalala niya kung paano niya sinubukang makipag-partner sa negosyo kay Alex. Pero sinabi lang nito na ang assistant niya ang bahala dahil abala siya sa pag-aalaga sa kanyang asawa. Kinausap ni Senyora Matilda ang anak. Isabel, tulungan mo ang Kuya Miguel mo. Kapag may mga business party si Alex, dapat isinasama niya ang bayaw niya. At saka, kailangan na rin nating ihanap ng mapapangasawa si Vanessa. Sige po, ma. Sagot ni Belle na may kalkulasyon sa isip. Bawat pabor, 10 milyong piso. Maliban na lang kung sasabihin niyo sa akin ang totoong dahilan kung bakit mas paborito niyo ang ampon niyo kaysa sa akin. Sa hapagkainan, nagkwento si Don Ricardo. Alam mo, Alex, noong bata si Isabel, paborito niyang puntahan ang amusement park. Pero dahil lagi akong abala, naipangako ko na lang na ipagtatayo ko siya ng sarili niyang parke balang araw. Narinig ko po na nakuha niyo yung kontrata para sa Paraiso Land Project sa labas ng syudad. Sabat ni Miguel, ang kuya ni Belle.
Miguel! Putol ni Alex. Itabi muna natin ang trabaho. May personal akong gustong pag-usapan kasama si Don Ricardo. Hinarap niya ang biyenan. Papayag akong maging parte kayo ng proyekto sa isang kondisyon. Sabihin niyo sa akin ang totoong dahilan kung bakit niyo inampon si Vanessa. Kahit gaano pa kagusto ni Don Ricardo sa pera, hindi niya masagot ang tanong na yon. Nang makaalis na si Alex sa hapag, nilapitan ni Vanessa si Belle. Pinapayagan mo lang ba siyang gamitin ka? Lalong nakumpirma ni Alex na may kinalaman si Vanessa sa kidnapping ni Belle noon. Pag-uwi nila, tinanong ni Belle ang asawa. Anong pinag-usapan niyo ni Vanessa? Tungkol sa trabaho. Sagot ni Alex. Aha, sabi ni Belle. Gusto niyang agawin ng asawa ko. Alex, tandaan mo, mas maganda at mas mabait ako kaysa sa kanya. Kaya huwag kang magpapadala sa tukso, ha? Niyakap siya ni Alex. Asawa ko, ikaw lang ang gusto ko, at ikaw lang ang mamahalin ko magpakailanman. Isang mainit na yakap ang isinukli ni Belle, handang ibigay ang isang pag-ibig na dalisay at tapat. Kinabukasan, tinitingnan ni Belle ang mga nakuha niyang dokumento mula sa opisina ng kanyang ama. Sakto namang tumawag si Don Ricardo. Anak, maghahanda kami ng isang malaking birthday party para sa'yo. Agad na nagbago ang itsura ni Belle. Isinuot niya ang kanyang coat at umuwi para alamin kung anong pakana naman ang binabalak ng pamilya niya. Mabilis na tinawagan ni Diana si Alex. Alex! Si Belle! Kailangan mong malaman na kidnap siya nung 18th birthday niya. Simula noon, hindi na niya kinakaya kapag naririnig niya ang salitang birthday. Pagdating sa bahay, galit na ibinato ni Belle ang family picture nila sa sahig. Akmang pupulutin niya ang mga bubog nang dumating si Alex at pinigilan siya. Nasugatan ka ba? Nag-aalalang tanong ni Alex. Sinubukan ni Belle na magpaliwanag, pero ang tanging inaalala ni Alex ay kung nasaktan ba siya. Leo, dalhin mo ang tita Belly mo sa ospital para magamot ang sugat niya. Utos niya sa pamangkin. Hinarap niya si Don Ricardo, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Kung hindi niyo siya kayang mahalin, huwag niyo siyang gamitin. Ang ikabubuhay o ikababagsak ng Castillo Corporation ay nakadepende na ngayon sa kung paano niyo tratuhin ang asawa ko. Kahit may sugat, ang tanging inaalala ni Belle ay ang makita siya ni Alex sa kanyang pinakamasamang estado. Friend, sa susunod na gusto mong magbasag, isama mo ako, ha? Sabi ni Leo habang ginagamot ang sugat niya. Biglang lumuhod si Alex sa harap ng asawa. Patawarin mo ako. Nahuli ako ng dating. Alexander Aguilar. Humihikbing sabi ni Belle. Bakit? Bakit ngayon ka lang dumating? Huwag kang mag-alala, asawa ko, bulong niya. Nandito na ako. Hinintay niyang makatulog si Belle at marahang hinalikan ng noo nito. Bumaba siya at kinausap ang pamangkin. Leo, tulungan mo akong isipin kung paano ko mapapaibig sa akin si Isabel. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ni minsan hindi siya humingi ng tulong sa akin. Tito Alex, tanong ni Leo, kailan niyo pa po ba gusto si Belle? Matagal ko na siyang pinaplano, pag-amin ni Alex, at sa wakas, nakuha ko na siya. Naalala ni Alex ang nakaraan. Noong bagong dating ako sa pamilya Aguilar, ikinulong ako ni Itay. Walang sino man ang kumausap o nag-alala sa akin. Tanging yung maliit na batang laging nakasunod kay David, ang palihim na nag-iiwan ng pagkain at nagbibigay ng pampalubag loob sa tuwing dumadaan siya sa kwarto ko. Ang batang yon ay si Isabel. Kaya naman noong nasa bingit ako ng kamatayan, pagpapatuloy ni Alex, siya pa rin ang hindi nang iwan sa akin. Pero sakim ako, Leo, ngayong asawa ko na siya, gusto kong malaman na nasa puso niya rin ako. Tito, sabi ni Leo, nasaktan na dati si Belle, kaya mahirap para sa kanya na magtiwala ulit sa isang lalaki. Kung gusto niyong makuha ang puso niya, kailangan niyong gumamit ng kakaibang diskarte. Baka kailangan niyo pang gamitin si David para lang makuha ang atensyon niya. Hating gabi,
Binangungot si Belle. Mahigpit siyang niyakap ni Alex. Shh! Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Proprotektahan kita palagi. Kinaumagahan, paggising ni Belle, agad siyang bumaba at mahigpit na niyakap si Alex. Bakit ka nakayapak? Tanong ni Alex at agad siyang binuhat. Gusto kitang tulungan maghanda ng almusal. Malamig na sabi ni Belle. Habang nagluluto si Alex, nakakapit lang si Belle sa kanya na parang isang koala. Buong pagmamahal niya itong hinayaan habang inihahanda ang pagkain para sa kanyang prinsesa. Nang pumasok na sa trabaho si Alex, nagpasya si Belle na pag-aralang magluto para sa asawa. Ngunit biglang tumawag si Leo. Belle, may kalaguyo si Tito Alex dito sa opisina. Agad na nagbihis si Belle at sumugod sa kumpanya. Friend, paliwanag ni Leo habang papunta sila. Ang gusto ng isang lalaki sa isang babae, hindi lang itsura. Mas maganda ka kaysa sa kalaban mo, pero yung babae, isa sa pinakamahalagang kliyente ng Aguilar Holdings. Pagdating sa opisina, nakita nga ni Belle si Alex na may kasamang ibang babae. Sa takot na makasira ng isang business deal, mahinahon siyang pumasok at iniabot ang baon ng asawa. Mahal, pumasok ka muna sa opisina ko, sabi ni Alex, halata ang tuwa sa kanyang mukha. Nahulog na sa patibong niya ang asawa. Palihim na sinabihan ni Alex ang receptionist. Pagkatapos ng kalahating oras, papasukin mo dito si David. Sa loob, sinimulan ng magtanong ni Belle. Anong masasabi mo sa kliyente mong babae kanina? Matalino siya. May character, sagot ni Alex. Biglang niyakap ni Belle ang asawa. Lunch break naman ngayon, di ba? Sabi niya at sinimulang halikan si Alex. Sakto namang dumaan si David at nakita ang ginagawa ng tiyuhin at ng dati niyang fiancé. Gusto mo ba yung babae kanina? Tanong ni Belle sa pagitan ng mga halik. Hindi na nakasagot si Alex. Muli siyang sinakop ng mga halik ni Belle. Mahal, bulong ni Belle pagkatapos. Babalik ako bukas para magdala ulit ng lunch. Magtrabaho ka ng mabuti, ha? Maghihintay ako sa'yo sa bahay. Paglabas niya, hinarang siya ni David. Wala ka bang hiya? Huwag kang mag-alala, David, ngumisi si Belle. Sa susunod, isasama ko ang asawa mo para sabay-sabay tayong pumasok sa opisina ni Tito Alex. Huwag ka nang bumalik dito, sigaw ni David. Ginugulo mo lang ang lahat. Ang taong may kasalanan lang ang nakakaramdam ng hiya. Sabat ni Alex na lumabas mula sa opisina. David, gusto mo man o hindi, kailangan mong masanay. Nang makipagkita si Belle sa mga kaibigan, sinabi niya, pakiramdam ko naman, hindi masyadong interesado si Alex sa kliyente niyang yon. Ayoko nang palakihin pa. Minsan, mas maganda nang hindi alam ang lahat. Ang mahalaga, hawak ko si Alex at mabubuhay ako ng payapa sa tabi niya. Samantala, nag-uusap sina Alex at Leo. Gusto mo ang asawa ko, di ba? Diretsang tanong ni Alex. Natahimik si Leo. Alam niyang mas marami siyang pagkakataon noon, pero natakot siyang sumugal. Kaya naman, palihim na lang niyang pinanood ang pagmamahal na inaalay ni Alex para kay Belle. Kaya naman, ngumisi si Alex, gagamitin ko ang plano mo laban sa'yo. Tutulungan mo akong makuha ang loob ni Isabel. Sa paraang ito, mapapatunayan ko sa kanya ang pagmamahal ko at maipapakita ko rin sa'yo kung gaano ako kadeterminado. Pag-uwi sa bahay, sinalubong ni Alex ang asawa. Mahal, nagsimula ka ng apoy sa opisina kaninang umaga. Oras na para panagutan mo yon. Kabaligtaran ng masayang pagsasama ni Belle at Alex. Ang buhay ni Andrea ay isang impyerno. Palagi siyang iniinsulto ng biyenan niyang si Senyora Carmela. Isa kang manok na hindi marunong mangitlog, sigaw nito. Puro ka lang hingi ng pera sa asawa mo. Sakto namang dumating si David, lasing na lasing, at walang ibang bukambibig kundi, Isabel! Isabel! Kinabukasan, muling naghanda si Belle ng tanghalian para sa asawa. Sa kabilang dako, nagpumilit din si Andrea na pumunta sa opisina.
Sa sobrang inis ni David sa asawa, hindi niya napansin ang sasakyan sa harap niya at nabangga ito. Pagbaba nila, nakita nilang si Belle ang nasa loob. "Hay nako," sabi ni Belle. "Kahit saan talaga ako magpunta, laging nakabuntot ang dalawang to." Biglang sumakit ang tiyan ni Andrea. "David, dalhin mo ako sa ospital." Agad na tinawagan ni Belle ang asawa. "Mahal, may nambubuli sa akin dito." Mabilis na dumating si Alex at nakita ang maliit na galos sa noo ng asawa. "Anong nangyari?" "Yung mag-asawang bulag," sagot ni Belle. "Binangga ang kotse ko." Sa ospital, kinumpirma ng doktor na buntis si Andrea, mahigit 2 buwan na. Tuwang-tuwa si David. Nang ipasuri ni Belle ang kanyang galos, muli nilang nakasalubong ang dalawa. "Buntis ako," mayabang na sabi ni Andrea. "Sana kayo rin ni Tito Alex, magka-baby na." "Huwag kang mag-alala," sagot ni Belle. "Kami ng asawa ko, 7 rounds gabi-gabi. Siguradong makakabuo rin kami agad." "Tita Belle," sabi ni David, "pwede bang i-add kita sa WeChat para matransfer ko yung bayad sa pagpapaayos ng kotse mo?" Nakita ni Belle ang gulat at takot sa mukha ni Andrea, kaya lalo niya itong inasar. Sakto namang lumabas si Alex at nakita ang asawa niyang muling nakikipag-ugnayan sa dati nitong nobyo. Pag-uwi sa bahay, nakatanggap ng tawag si Belle mula kay Senyora Carmela. "Isa kang demonyo." "Isabel!" Sigaw nito sa kabilang linya. "Pati bata na hindi pa naipapanganak, gusto mong saktan." Pinigilan ni Belle ang galit at mahinahong tinawagan ng asawa. "Mahal, may nambubuli na naman sa akin." Agad na gumawa ng group chat si Alex para sa buong angkan ng mga Aguilar. "Mahal, i-post mo dito yung video ng banggaan," utos niya. Nang makita ng ama ni David ang video, galit niyang inutusan ng anak. "David, humingi ka ng tawad sa Tita Belle mo. Ngayon din." Ang galit ni Senyora Carmela ay nabaling kay Andrea. "Kasalanan mo to lahat. Dahil sa'yo, hindi na kami makabangon sa kahihiyan." Sinubukang awatin ni David ang ina. "Ma, huwag kayong maingay. Baka maapektuhan ang baby." Tumawag si David kay Leo. "Bakit mo pa dinamay ang buong angkan?" "Para masaya," sagot ni Leo. "Gagawin ko na ring online matchmaking party. Tong group chat na to." Walang nagawa si David, kundi humingi ng tawad sa group chat at mag-abot ng red envelope o angpaw bilang kabayaran. Ngunit sa halip na kunin, ang buong angkan ng mga Aguilar ay nagpadala ng pera kay Belle bilang paghingi ng paumanhin. "Mahal," sabi ni Alex, "lahat ng nambuli sa'yo, i-add mo sa group chat na to para mapahiya sila sa buong mundo." Tinawagan ni Don Alejandro ang anak. "Alexander, ano tong ginagawa mo? Ipinapakita mo sa lahat ang dumi ng pamilya natin." "Itay," sagot ni Alex, "ang asawa ko ang inapi. Hindi ba't may karapatan siyang ilabas ang sama ng loob niya? At saka, gusto kong malaman ng lahat na bago nila saktan si Isabel, kailangan muna nilang dumaan sa akin." Samantala, sa bahay ni na David, nag-aaway ang mag-asawa. Kahit kailan, "Hindi mo ako ipinagtanggol!" sigaw ni Senyora Carmela sa asawa. "Noon, inagaw mo sa akin ang babaeng mahal mo. Ngayon, ang anak niya naman ang umagaw sa babaeng dapat ay para sa anak natin." Inaapi tayo ni Alex. Dagdag pa niya, ginagamit niya si Isabel para ipaghiganti ang nanay niya. Narinig ni David ang lahat. Agad siyang nag-text kay Belle. "Magkita tayo. May kailangan kang malaman kung bakit ka pinakasalan ni Tito Alex." Piniktsura ni Belle ang text at ipinadala ito sa asawa. Agad na umuwi si Alex para aluin siya. "Noong araw," paliwanag ni Alex, "ang ama ni David ay may gusto sa nanay ko. Pero sa isang charity event, nagkakilala ang mga magulang ko. Inagaw ni Itay ang nanay ko mula sa sarili niyang anak, kaya labis itong nasaktan. Ang hinala ni David, ginagaya ko lang si Itay. Inaagaw ko ang asawa ng pamangkin ko para ipaghiganti ang nanay ko." Niyakap ni Belle si Alex. "Naniniwala ako sa'yo. Alam kong hindi mo ako gagamitin para sa paghihiganti.
Hayaan mong tulungan kitang gamutin ang lahat ng sugat ng nakaraan. Habang naghihintay, naalala ni David ang masasayang araw nila ni Belle. Hindi niya akalain na kahit malayo na sa kanya si Belle, hindi pa rin pala ito magiging masaya. Sakto namang nag-text si Alex. Nasabi ko na sa asawa ko ang lahat. Sa ospital, pinilit ni Senyora Carmela na painumin ng Chinese herbal medicine si Andrea para raw makasiguro na lalaki ang magiging anak nito. Pag-inom ni Andrea, agad siyang nasuka. Maarte ka lang, sabi ni Senyora Carmela. Ganyan din ang paglilihi ko dati. Sa labas ng isang hotel, nakita ni Diana si Marco na kasama ang ex-girlfriend niyang si Mela. Hinabol siya ni Marco para magpaliwanag. Nagkataon lang na nagkita kami. Marco, seryosong sabi ni Diana. Binigyan ni Belle si David ng 100 pagkakataon para magbago. Ako? Hindi ako kasing tatag niya. 10 puntos lang ang kaya kong ibigay. At ngayon, 1 na lang ang natitira sa'yo. Kapag naubos na yan, kakalimutan na kita. Habang pinapatulog ang asawa, nakatanggap ng tawag si Alex mula kay Marco. Huwag mo akong tawagan, scammer, biro ni Alex. Pre, tulong! Pagmamakaawa ni Marco. Kailangan ko ng kausap. Pagkatapos ng tawag, tinanong ni Belle, bakit ba laging sangkot si Mela sa gulo ni Marco? May sikreto sila, sagot ni Alex, pero hindi ko pwedeng sabihin. Kailangan ng hiwalayan ni Diana si Marco, sabi ni Belle. Dahil may responsibilidad siya kay Mela, ang mga lalaking may pananagutan, handang ialay ang sarili para sa iba. Tumingin siya kay Alex. Teka, yun ba ang dahilan kung bakit mo ako pinakasalan? Bilang kabayaran sa pagliligtas ko sa'yo? Masyadong abala si Belle sa paglalambing sa asawa, kaya hindi niya nasagot ang tawag mula sa kanyang ama. Si Don Ricardo ay hindi mapakali. Inanunsyo ni Alex sa publiko na 2 proyekto ang paglalabanan nila ng Castillo Corporation. Bukod pa roon, namuhunan din si Alex sa kumpanyang kalaban nila. Sa una, inakala ni Don Ricardo na gusto siyang pabagsakin ni Alex, ngunit bigla itong bumaliktad at prinotektahan ang Castillo Corp. Naintindihan niya na. Gustong patunayan ni Alex na ang kapalaran ng kanilang kumpanya ay nakasalalay sa mood ng kanyang asawa. Nang umuwi si Belle sa bahay ng kanyang mga magulang, naabutan niya ang kanyang kuya. Kuya Miguel, hindi ka ba pupunta sa Seeing Eye? Arrange date mo? May napili na ang itay mo para sa kanya, sagot ni Don Ricardo, ang bunsong anak ng pamilya Wang. Humarap siya kay Belle. Asa na ang 9% shares ko? Itay naman, sabi ni Belle. Ano bang kasalanan ko sa inyo at parang gusto niyo akong ubusan ng yaman? Naaalala mo ba, Belle? Panunumbat niya. Noong unang taon ni Vanessa dito, ipinaubaya mo sa kanya ang paborito mong manika. Noong pangalawang taon, nadulas siya sa swing, pero ikaw ang pinalo ni Itay. Noong pangatlong taon, nagpanggap siyang sinasaniban sa mismong birthday mo. At noong ika-4 na taon, dahil ayaw mong ibigay ang kwarto mo sa kanya, ikinulong ka sa malamig na basement ng 1 buong araw at gabi. Biglang tumaas ang presyo ng dugo ni Don Ricardo. Sige na, kunin mo na ang gusto mo. Sa labas, hinintay ni Miguel si Belle. Belle, tulungan mo ako. Alam kong may kakampi ka na si Alex. Walang mangangahas na saktan ka. Sa araw na makikipagkita kami sa pamilya Wang, sana tumutol ka sa kasal. Ayoko. Diretsang sagot ni Belle. Kuya, ikaw mismo ang nag-suggest na ibigay na lang kay Vanessa yung antik na gusto ko. Belle, malungkot na sabi ni Miguel. Dati, ikaw ang pinakapaborito ko. Sabi ko pa noon, kahit anong hilingin mo, ibibigay ko. Pero, hindi ko maintindihan. Bakit nagbago ang lahat simula noong dumating si Vanessa? Wala naman akong ginawang masama, di ba? Samantala, nakipagkita si Alex sa isang matagal ng direktor ng Castillo Corporation, si Mr. Samson. Tinanong niya ito tungkol sa tunay na ama ni Vanessa, si Adrian Reyes. Si Adrian Reyes, kwento ni Mr. Samson, ay ang production director ng Castillo Corp na noon. Isang araw, nag-inspeksyon siya sa bodega
at bigla itong nasunog. Tinago ng Castillo Corp ang balita, kaya ang alam ng lahat na aksidente lang siya. Si Don Ricardo at si Adrian ay matalik na magkaibigan, kaya inampon niya si Vanessa. Habang nag-uusap sina Belle at Diana, sinabi ni Belle, "Alam ng kuya ko na paborito ko yung wooden bracelet na yon, pero siya pa ang nagsabi kay Itay na ibigay na lang kay Vanessa. Gusto ko talagang malaman, bakit bigla na lang silang nawalan ng pagmamahal sa akin?" "Napansin ko, friend," sabi ni Diana, "hindi ka na kasing initin ng ulo tulad ng dati. Ayaw kasi ni Alex na nakikipag-away ako." Sagot ni Belle, "Kailangan kong maging isang eleganteng Ginang Aguilar." Biglang nabitawan ni Belle ang baso at nabasag ito. Agad siyang nilapitan ni Alex at binuhat palayo. "Yung kuya mo, ayaw niyang pakasalan yung babae, pero ikaw ang gusto niyang gawing kontrabida." Inis na sabi ni Diana. Sa loob ng kanilang kwarto, umiyak si Belle. "Alex, wag mo akong masyadong tratuhin ng mabuti. Kasi sila rin. Mabait sila sa akin dati. Tapos bigla na lang, hindi na nila ako pinansin. Natatakot ako na baka isang araw, bigla ka na lang ding hindi maging mabait sa akin." "Hinding-hindi yan mangyayari." Mahigpit na yakap ni Alex. "Ipinapangako ko, gamit ang buhay ko, mamahalin kita magpakailanman." Kinabukasan, laman ng balita ang Huy Development Corporation. Dahil sa paggamit ng mga substandard na materyales, agad na tumawag si Senyora Matilda sa anak. "Isabel, pakiusapan mo si Alex na tulungan ang pamilya natin." Nakita ni Alex ang lungkot sa mukha ng asawa. Niyakap niya ito mula sa likod. "Mahal, gusto mo bang magkaroon ng mas maraming shares sa Castillo Corporation?" Dumating si Don Ricardo para humingi ng tulong sa kanyang manugang. Bago gumawa ng desisyon, tinanong muna ni Alex ang opinyon ng asawa. Ang Huy Development Corporation ay subsidiary lang naman ng Castillo Corp. Paliwanag ni Belle, kung sino ang namamahala doon, siya ang dapat managot. Walang kinalaman ng main office. Kung ako ang CEO ng Castillo Corp, agad akong maglalabas ng statement, aaminin ang pagkakamali, at babayaran ang mga naapektuhan. Gagamitin ko rin ang social media para mas mapalakas ang brand awareness ng kumpanya. Kayo naman, Itay at Kuya, masabala pa kayo sa pagpapatahimik ng media kaysa sa paghahanap ng solusyon. Alam ko, Don Ricardo, sabat ni Alex, na sang-ayon kayo sa sinabi ng anak niyo, pero umaasa kayong ako ang gagawa ng shortcut para sa inyo. Kung ako ang makikiusap sa media, sa susunod na magkaroon ng issue ang Castillo Corp, damay na rin ako. Inamin niya, "Ako ang nagsabi sa media na huwag tantanan ang Castillo Corporation dahil ang kapatid ng asawa ko ayaw niyang pakasalan ang babaeng pinili niyo para sa kanya. Pero ang asawa ko pa, ang gusto niyang gawing kontrabida. Si Isabel, asawa ko na siya. Ang sino mang mambastos sa kanya ay parang sinasampal na rin ako." Ngunit nag-alok siya ng isang solusyon. "Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Ibigay niyo sa asawa ko ang parehong bilang ng shares na mayroon ng kuya niya." Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Belle, niyakap siya ni Alex. "Pumayag si Itay mo na bigyan ako ng maraming shares," bulong niya. "Kaya pumayag na rin akong pumunta sa sing-ay ni Miguel." Sa araw ng arranged date, nagulat si Belle nang makita ang dati niyang kaibigan, si Nicole Wang. "Nicole, ikaw pala ang magiging hipag ko." Masayang sabi ni Belle, "Kaya pala ako nandito." Palihim na sinipa ni Vanessa si Miguel at lumabas. Sumunod si Miguel. Nakita ni Belle ang lahat. "Nicole, samahan mo muna ako sa CR." Gaya ng inaasahan, ginawa ni Vanessa ang lahat para pigilan si Miguel. Pumalik si Belle para iligtas ang kaibigan mula sa kanyang kapatid. Sakto namang dumating si Senyora Matilda at nahuli sila. Walang utang na loob. Sigaw niya kay Vanessa, "Nicole, umarte ka na." Bulong ni Belle sa kaibigan, "Ito na ang pagkakataon mong makatakas." "So,
Pinapakasalan mo lang pala ako para pagtakpan ang relasyon mo sa ampon mong kapatid? Umiiyak na sabi ni Nicole kay Miguel. Salamat sa palabas, ate. Sarkastikong sabi ni Belle kay Vanessa. Alam mo ba, sinabi ko na kay mama na may gusto ka kay kuya. Kaya nagdala ko ng basket ng prutas para bisitahin kayo at mahuli kayo sa akto. Kasalanan mo to, sigaw ni Miguel kay Belle. Sinira mo ang pamilya natin. Kuya, sagot ni Belle, kung hindi lang dahil sa respeto ko kay Lola, matagal na kitang sinukuan. Belle, pakiusapan mo ang kaibigan mo na huwag nang ipagkalat to. Pagmamakaawa ni Senyora Matilda. Nasabihan ko na po si Nicole. Sagot ni Belle, ayaw ko rin namang mapahiya. Pero kailangan niyo pong magbayad ng 5 milyong piso bilang hush money. Nagdesisyon si Don Ricardo na ipadala si Vanessa sa ibang bansa para pagtakpan ang kahihiyan. Kinabukasan, masayang inihahanda ni Belle ang birthday celebration para sa asawa. Palihim niyang narinig na sinabihan ni Alex, ang assistant nito, na huwag mag-organisa ng party para hindi maapektuhan ang mood niya. Nagpadala siya ng isang litrato sa asawa. Umuwi ka ng maaga, ha? Sakto namang tumawag si Marco. Pre, bumalik na ng bansa si Sofia. Naalala ni Alex ang kaibigan niyang pumanaw na. Bago ito mamatay, ipinagbili nito sa kanya ang kapatid nitong si Sofia. Ngunit laging namamali ng interpretasyon si Sofia sa pag-aalaga ni Alex. Kaya naman sa pagkakataong ito, sinabi agad ni Alex, may asawa na ako. Pero nangako ka, sabi ni Sofia. Nahihintayin mo ako hanggang maging 30 anyos ako. Ang sinabi ko, paglilinaw ni Alex, ay proprotektahan kita sa showbiz industry hanggang sa maging 30 ka. Ginagawa ko lang ang bilin ng kapatid mo. Wala akong anumang romantikong nararamdaman para sa'yo. Pag-uwi sa bahay, sinalubong si Alex ng isang romantic candlelit dinner na inihanda ng asawa. Mahal, happy birthday? Bati ni Belle, kahit medyo huli na tayong nagkakilala, sisiguraduhin kong sasamahan kita ng habang buhay. Niyakap ni Alex ang asawa, puno ng emosyon. Asawa ko, natatakot ako na baka isang araw, hindi mo na ako kailanganin. Huwag kang mag-alala, Alex, sagot ni Belle. Pangako, sasamahan kita habang buhay. Nakipagkita si Marco kay Diana, kasama si Mela, para linawin ang lahat. Ngunit biglang dumating ang isang mas batang lalaki, si Liam, na nag-abot ng bulaklak kay Diana. Kinansela ni Marco ang meeting nila ni Mela. Mag-uusap tayo ng masinsinan, Diana. Tayong dalawa lang. Hindi ako naniniwala sa'yo, sabat ni Liam. Kung fiancé mo talaga si Ma'am Diana, bakit hindi mo man lang siya tinatawagan o sinusundo sa trabaho? Para patunayan ang punto niya, nagpasya si Marco na magpadugo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pekeng sugat para lang maisama si Diana pauwi. Hindi kayo bagay ni Diana, sabi niya kay Liam, para kang isang peacock, masyadong makulay para sa kanya. Sakto namang tumawag si Mela na ikinadismaya ni Diana. Muli siyang umalis. Nakita niya kung gaano kabilis tumakbo si Marco papunta sa ex niya at napagtanto niyang oras na para tapusin na ang lahat. Ngunit ang totoo, tumakbo si Marco para tawagan si Alex. Pre, sinusundan ni Sofia si Belle. Samantala, nagkunwaring nagkataon lang na nagkita sina Sofia at Belle. Magkakilala na sila dati kaya hindi na nag-alinlangan si Belle. Alam mo, kwento ni Sofia, iniwan ko lahat ng trabaho ko para lang balikan ang lalaking mahal ko. Nangako siyang hihintayin niya ako hanggang mag-30, pero pagbalik ko, may asawa na siyang iba. Nang ihatid niya si Sofia, nakita ni Belle na may 18 missed calls siya mula sa asawa. Bigla siyang nakarinig ng sigaw mula kay Sofia. Mabilis siyang bumalik, kumuha ng isang pamalo, at pinagtatanggol si Sofia mula sa 2 lalaking bastos. Dahil siya mismo ay nakaranas ng ganoong klaseng takot noon. Belle, huwag mong sasabihin kahit kanino ang nangyari, pakiusap ni Sofia. Pumayag si Belle, pero sa isip-isip niya, isusumbong ko to sa asawa ko para mabigyan ako ng hustisya.
Alex, may nambuli sa akin. Pagbisita ni Belle kay Sofia sa ospital, sinalubong siya ng katulong nito. Kung mawawala ng pagkakataon si Ma'am Sofia na makatrabaho si Direk Reyes dahil dito, kaya mo bang panagutan? Sakto namang dumating si Alex. Asawa ko, nasaktan ka ba? Nagpanggap si Sofia na hindi sila magkakilala. Belle, umuwi ka na at magpahinga. Pero isinumbong ni Belle sa asawa. Mahal, yung assistant ni Sofia, sinigawan niya ako ng kalahating oras. Tinitigan ni Alex ang assistant. Pagkatapos ay hinila na ang asawa pa uwi. Paglabas, kinausap ni Alex si Marco. Pre, ipa-background check mo yung assistant ni Sofia, si Jean. Hinala ko, siya ang nag-upa sa mga lalaking yon para targetin si Belle. Alam kong magkakilala sila ni Vanessa. Pag-uwi, niyakap ni Belle ang asawa. Sorry, hindi ko nasagot ang mga tawag mo. Kukuha ako ng personal driver para sa'yo, sabi ni Alex, at may gusto akong sabihin sa'yo. Ngunit inakala ni Belle na ang sasabihin ni Alex ay dapat na siyang magtapat kina Diana at Leo. Sa kanilang silid, kinakabahang tinawagan ni Belle si Direk Reyes. Laking gulat niya nang malaman na ang sikat na direktor pala ay ang kanyang tita Direk. Tuwang-tuwang tumalon si Belle sa mga bisig ni Alex. Mahal, sa wakas, nagkaayos na kami ni tita Direk. Dahil sa akin, hindi na siya magagalit kay Sofia. Mahal, ikaw ang swerte ko, masayang sabi ni Belle. Belle, bulong ni Alex, handa kong ibigay sa iyo ang lahat ng swerte ko sa mundo. Magtira ka ng 2, sagot ni Belle. Isang swerte para magkakilala tayo at isang swerte para buksan ko ang puso ko para mahalin ka. Isang masuyong halik ang isinukli ni Alex, puno ng kaligayahan at pagmamahal. Nakipagkita si Alex kay Don Ricardo. Si Vanessa, kalilipat lang ng malaking halaga ng pera sa ibang bansa. Sabi ni Alex, alam kong pumayag kayo para pagtakpan ng kahihiyan sa pagitan niya at ni Miguel. Pero marami na siyang naimpluwensyahan sa loob ng Castillo Corporation. Ang pagpapadala sa kanya sa ibang bansa ay parang pag-aalaga ng isang ahas sa sarili mong bakuran. Kung naayos na niya ang gulo sa Huy Development, mas mabuti pang ibigay na lang sa kanya ang kumpanyang yon, mungkahi ni Alex. Para sa susunod na magkaproblema ang Huy, wala nang kinalaman ng Castillo Corporation. Pinauwi ni Don Ricardo si Vanessa. Vanessa, dito ka na lang, huwag ka nang umalis ng bansa. Ikaw na ang mamahala sa Huy Development. Naintindihan ni Vanessa na si Alex ang may pakana ng lahat. Sa sobrang galit, inilabas niya ang kanyang tunay na kulay. Ipinatawag niya si Belle para malaman ang totoong dahilan kung bakit siya inampon. Walang nagawa si Don Ricardo kundi ikwento ang lahat. Noong 6 na taong gulang si Miguel, aksidente siyang nakagawa ng sunog na ikinamatay ng ama ni Vanessa. Malapit nang mag-IPO ang Castillo Corporation noon, kaya tinago namin ang balita. Pagkalipas ng 6 na taon, hindi pa rin makalimutan ni Miguel ang nangyari. Sabi ng isang manghuhula, kailangan naming atuhin ang kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalaga sa anak ng biktima. Sumingit si Vanessa. At si Mama naman, sa takot na mapahiya, laging akong isinasama sa mga party. Mas gugustuhin pa niyang wag na lang umuwi si Belle kaysa pag-usapan ng mga tao na ang anak ng mga Castillo ay nakidnap, dinala sa bundok at ginahasa hanggang sa mabaliw. Isang sampal ang dumapo sa mukha ni Vanessa mula kay Senyora Matilda. Ito ang karma ko. Mas pinahalagahan ko ang isang walang utang na loob kaysa sa sarili kong anak. Hinarap ni Belle si Miguel. Kuya, ikaw ang gumawa ng kasalanan. Bakit ako ang pinagbayad? Hindi ako naniniwala na alam ni Lola ang tungkol dito at minahal niya lang ako para tubusin ang kasalanan mo. Itay, sabihin niyo sa akin na hindi totoo ang lahat ng ito. Hindi ako isang sakripisyo para sa kasalanan ng iba. Kuya, bakit? Bakit hindi niyo ako mahal? Samantala, nabasa ni Alex ang mga balitang naninira kay Belle na sinasabing inagaw niya ang kasintahan
ng isang sikat na aktres. Ikaw ba ang may pakana nito? Tanong ni Sofia sa kanyang assistant. May utang na loob pa rin sa inyo si Sir Alex. Sagot ni Jean. Siguradong lilinisin niya ang pangalan niyo. Ipinusta mo ang buong career ko dahil lang sa utang na loob ni Alex? Galit na sabi ni Sofia. Para protektahan ang asawa, nagpatawag si Alex ng isang press conference. Si Isabel ang una at huli kong pag-ibig. Siya ang legal kong asawa. Kinausap ni Paulo si Sofia. Kailangan mong bawiin ang sinabi mo sa media. Kung hindi, sisirain ni Sir Alex ang career mo. Sa kabilang dako, labis na nasasaktan si Belle dahil walang nagmamahal at naniniwala sa kanya. Naalala niya kung paano siya pinilit ng mga kidnapper na maging asawa ng kanilang anak na may kapansanan. Itinaya niya ang buhay para makatakas, pero kahit ang sarili niyang ina ay naniwalang dinungisan na siya. Paggising niya, nakita niya ang isang sketch ng singsing niya. Naalala niya ang sinabi ni Alex na matagal na niya itong binili. Hindi niya akalain na si Alex mismo ang nagdisenyo nito. Naintindihan na niya. Si Alex ang nagpapadala ng mga mensahe ng pag-asa noong panahong puno siya ng trauma. Sana maging tulad ka ng isang paru-paro na nakakawala sa kanyang cocoon, handa nang magsimula ng isang bagong buhay. Napagtanto ni Belle na may isang tao pa lang tunay na nagmamahal sa kanya. Isang taong handang manahimik at hayaan siyang ilabas ang lahat ng galit at sakit sa kanya. Sa labas ng bahay ng mga Castillo, dumating ang mga pulis para imbitahan si Vanessa sa istasyon. Siya ang pangunahing suspek sa kidnapping ni Belle. Sa loob, nagpasya si Miguel na sumuko. Kahit aksidente ang nangyari noong bata siya, ayaw na niyang mabuhay sa kasinungalingan at konsensya. Sa ospital, nakunan si Andrea dahil sa sobrang dosis ng Chinese herbal medicine. Bakit niyo pinatay ang anak ko, ma? Sigaw ni David sa ina. Uminom din ako niyan dati, bago ka ipanganak. Depensa ni Senyora Carmela. Baka yung manugang mo ang may problema. Baka sa sobrang liberated niya dati, nasira na ang matris niya. David, ipaglaban mo naman ang anak natin, umiiyak na sabi ni Andrea. May mabuti namang intensyon si Mama, sagot ni David. Natigilan si Andrea. Alam niyang wala ng pag-asa ang buhay niya. Nakipagkita si Leo kay David. Nalaman na ng mga pulis, ang tiyuhin ni Vanessa ang inutusan niyang kumidnap kay Belle. Naalala ni David kung paano siya laging sinulsulan ng ina na si Belle ay nagamit na sa bundok. At dahil iniligtas ni Belle si Alex, ibig sabihin ay hindi na nito iniisip ang kinabukasan nila. Kaya sa panahong pinakamahina si Belle, tinalikuran niya ito. At isa pa, dagdag ni Leo, matagal nang kasabwat ni Vanessa si Andrea. Pag-uwi ni David, naabutan niyang nag-iimpake si Andrea, humihingi ng diborsyo. Hindi, mariing sabi ni David, hinding-hindi ko papakawalan ng taong sumira sa buhay ko. Dahil sa konsensya, nilapitan ni Sofia si Diana para maging tulay sa pag-aayos nila ni Belle. Alam niyang labis na nag-aalala si Diana sa relasyon ni Marco at Mela. Noong araw, kwento ni Sofia, nilasing ng manager ni Mela at dinala sa kwarto ni Marco. Lasing na lasing din si Marco noon. Paggising niya, agad siyang umalis. Pero hindi niya alam. May mga paparazzi na palihim na pumasok at kumuha ng mga litrato ni Mela na kumalat sa internet. Dahil sa konsensya, inako ni Marco ang responsibilidad at sinabing girlfriend niya si Mela. Nakipagkita si Diana kay Liam. Liam, pasensya na. Tingin ko, mas bagay tayong maging magkaibigan. Pwede bang isang yakap na lang bilang pamamaalam? Pakiusap ni Liam. Sakto namang dumating si Marco at hinila palayo si Diana. Bigla niya itong hinalikan ng mariin. Bawal kang yumakap sa ibang lalaki. Diana, sabi niya, puno ng determinasyon. Hindi ko kakansilahin ang kasal natin. Sa araw ng kanilang unang anibersaryo, ginulat ni Alex si Belle ng isang napakagandang fireworks display.
Pagkatapos ng lahat ng sakit at pagdurusa, sa wakas ay natagpuan na ni Belle ang isang taong handang mahalin siya ng buong buo. Salamat, bulong ni Belle sa asawa habang nakatingala sila sa maningning na kalangitan. Salamat sa buhay dahil pinagtagpo tayo at hindi hinayaang magkahiwalay. Sa yakap ni Alex, naramdaman ni Belle ang tunay na kapayapaan at kaligayahan. Ang paru-paro ay nakalaya na sa kanyang cocoon, handa nang lumipad kasama ang taong nagbigay sa kanya ng mga pakpak.